Good afternoon mga boss, kumusta po kayo dyan? Samahan niyo po ako ating i-final inspection yung ating upcoming project dito sa Limubresa, Santo Tomas mga boss, okay? So maraming salamat po sir and ma'am sa tiwala po sa Habla Construction po, okay? So salamat din po dahil pinagkatiwala nyo na agad yung susi ng bahay ninyo. Salamat po ng marami. So nilagyan na natin ng tag para hindi natin makalimutan mga boss, okay? So ngayong araw mga boss, final inspection po natin ngayon. So bali last ocular visit tayo doon last Saturday. So nagkita-kita kami doon. Then final meeting na rin kami ng client mga boss, okay? So salamat po ulit ma'am and sir. So tara mga boss, samahan niyo po ako. Let's go! Mga boss, magandang hapon ulit sa inyong lahat. So nandito na tayo ngayon sa site mga boss. So bali itong area na to mga boss, halos lahat Linea Model House unit. Okay, so ito yung unit ng ating kliyente mga boss. So upcoming project, so lahat Linea to mga boss. So kagandahan dito mga boss sa place na to, mahangin, masarap yung lugar na to, gawa ng paanan po ito ng Mount Makiling mga boss. So mapapansin yung mga boss, yung may mga lupa na yan mga boss. So yan yung construction ng ongoing construction ng TR4. Okay, so yan po yung expressway going to Bicol mga boss. Yan. Check natin mga boss. So maganda, dead end na to mga boss, oh. So Linea Model House unit, so bali duplex na siya. Mga boss, check it out natin mga boss. So mahirap buksan to. Natin mga boss, so konting hila lang pala palabas, tapos sabay susi mga boss. So ibulsa na natin to, baka makalimutan natin. So ito yung pinakang interior niya mga boss, okay? So steel deck yung ginamit dito mga boss. So bali yung plan dito mga boss, ito babaklasin to, tapos ito naman mga boss ililipat dito sa may kitchen area mga boss, okay? So bali titibagin natin tong wall na to, ililipat natin tong lanay door, sliding door mga boss, okay? So ito naman mga boss, babaklasin din natin to para sa kitchen mga boss, okay? So ito man mga boss, tong area na to, so plano ni ma'am tsaka ni sir, ililipat yung hagdan. So ito aalisin natin, lilipat tayo dito ng hagdan, concrete stairs na spiral type, okay? So wala siyang landing, dire-diretso lang, spiral type. So ito na mga CR na to, mababaklas to lahat mga boss. So mangyayari nito mga boss, plano ni ma'am tsaka ni sir, bali tatlong CR, tatlong kwarto din mga boss, okay? So mayroong common CR sa baba, dun sa likod. Check natin. Yan. So magkakaroon tayo dito ng common CR sa baba mga boss. So itong area na to mga boss, kusina, kasama dun sa kusina, tapos meron pa tayo ditong tinatawag na
service area mga boss. Okay, so yung service area mga boss, plano ko mga boss, half body na lang siya, yung kalahati mga boss konkreto, yung kalahati naman steel matting na para mahangin pa rin siya mga boss. Okay, so ito yung magiging sala, yung buong area na to mga boss. So gusto ni ma'am mas maluwag yung receiving area mga boss. Okay, so check natin sa taas mga boss. Ito mawawala na to, babaklasin natin to. So suggestion ko kay client mga boss, wag na tong isarado, wag na nating i-slab to para naka high ceiling din siya. Sayang kasi yung sunlight dito mga boss sa may hagdanan. Okay, so sayang naman to kung tatakpan natin to. So I suggest mga boss, so pumayag naman sila, open na lang to mga boss. Okay, so open ceiling na siya. So ito yung second floor mga boss. So mangyayari dito mga boss, 3 kwarto. So nandito yung master's bedroom, tapos ni-reverse namin mga boss. So dati nandun yung office area mga boss, so dito na lang yung office area. So para mas maganda, open lang din to, tapos naka-railings na lang tayo dito. So magtitibag din tayo dito sa area na to. Okay, so ito mawawala talaga to mga boss, gawa ng ito yung tatamaan ng hagdanan pataas. So lilipat natin yung hagdanan dito sa may bandang gitna. So i-extend natin to mga boss, 2 meters dito sa side, 2 meters din dito sa likod. Okay, so ngayon ang plano ni ma'am, ang CR mga boss nasa in between ng 2 kwarto, ng 2 kwarto ng bata. Okay, so in between siya, common CR siya mga boss. So dito naman maglalagay tayo dito ng CR din para sa master's bedroom mga boss. Okay, so almost 3 CR, 3 kwarto mga boss. Okay, so isa sa baba CR, 2 CR sa taas, 3 kwarto. The same time, meron tayong mini office dito. So yung hagdanan, dito na nakalocate siya mga boss. Okay, so yan, i-railings na lang natin yan for safety purposes na rin mga boss. So ngayon, meron siyang mga leak dito sa baba mga boss. Mapapansin nyo yan, no? Merong mga marking. Ayan, marami. Okay, so yung may mga kalawang na yan mga boss, yan yung water leak galing sa roof. Okay, so ngayon i-repair natin yan mga boss. Sasama na natin yan dun sa ating kontrata mga boss. Check natin dun sa taas yung pinakang roofing nito mga boss, tapos tayo na yung magkukorek. Okay, so gawa natin ng countermeasure yan mga boss, yung may mga leak na yan. So yan, no, kitang-kita mga boss, meron siyang mga ano doon. Tapos yung pinakang wall dito mga boss sa may right side mga boss, halos lahat meron siyang leak. Okay, so yun yung problema pagka hindi ito nagkaroon ng corrective action to mga boss, magbabubbles yung pintura nito sa loob ng bahay. Mapapansin yung mga boss yan, may mga mapping yan, water leak po yan mga boss. Halos buong wall mga boss yan, may water leak siya mga boss. So yan yung gagawa natin ng corrective action mga boss. Okay, so upon construction na tayo mga boss, isisingit natin yan hanggat maaari, mauna natin gawin yan bago tayo magpintura dito sa loob ng bahay. Bakit? Ang cost niyan mga boss, magkakaroon tayo ng problema dun sa pintura, magkakaroon ng paglobo, pagbubbles mga boss ang pintura natin. Yan, no? So halos lahat meron siyang water leak, lalo na dito mga boss. Oh, ang daming mapping. Okay, so gagawa natin ng paraan yan para maayos natin. So baba mga boss, i-clear out natin. So dito naman sa harap mga boss, lalagay tayo dito ng perimeter fence, paikot to mga boss, okay, hanggang sa likod. So nandito magkakaroon tayo dito ng service gate, tapos vehicle gate naman dito. So ito idadrop natin to mga boss, tsaka dito sa may garahe mga boss, idadrop natin to. So gagawa natin to ng arte. Okay, so semi landscape kumbaga. Okay, tayo na bahala dyan. So ito mga boss, idadrop natin to
para yung pag-aho ng sasakyan mga boss, swabing-swabe lang mga boss. So ito yung gagawa natin ng extension mga boss. Ito yung nasa left side, okay? So yung slab nito mga boss, bali 2 meters yung extension ng kwarto hanggang doon sa likod mga boss, okay? So ngayon, plano ni sir, idediretso na natin yung slab hanggang dito sa kabilang wall ng kapitbahay mga boss, okay? So nagkasundo naman tayo dyan, so idediretso na natin to yung slab hanggang dito. Tapos maglalagay tayo ng sariling pader hanggang dun sa likod, paikot mula dito sa pinakang harap. So may sarili tayong pader dyan mga boss. So yung height ng pader natin dito mga boss, kung ano yung height ng second floor mga boss, diretso na siya paikot hanggang likod. So ito, idadrop natin to. So open area lang to mga boss para dun sa ating sasakyan, okay? So garahe to mga boss. Open area to para kung may mga bisita man mga boss, hindi na tayo makakaabala dun sa kalsada mga boss. So pwedeng pumasok dito yung sasakyan mga boss. Yan, maluwag pa to mga boss, oh. Yan. So sa kanila pa to yung area na to mga boss. So ito yung isa sa nagustuhan ni client mga boss. Gawa ng malaki yung total lot area niya mga boss. Yan. So yung bakod natin diretso paikot. Yan, hanggang doon sa likod. Tapos dito yung kitchen area mga boss, service area. Tapos maglalagay pa tayo ng laundry based dun sa plano ni client mga boss. Same time yung CR, nakahiwalay siya mga boss, okay? So ito, sabi ko kay client mga boss, palinis muna to sa developer mga boss upon start ng construction mga boss. So madali lang naman tong linisin ng developer mga boss, gawa ng mga balag to mga boss. So hihilahin lang to mga boss, okay? So linis na yung ilalim niyan. So yun mga boss, bali yung total floor area nito mga boss 77.25 square meter mga boss. So bali taas baba na siya. So ngayon yung total lot area niya naman mga boss 171 square meter mga boss, okay? So isa to sa mga nagustuhan ni client mga boss, gawa ng maluwag yung lot area mga boss, okay? So gawa na yung existing property nila mga boss, medyo problematic sila pagdating sa parking, okay? Kaya maliit lang yung sasakyan na kinuha nila para magkasya lang doon sa kanilang space ng unit nila mga boss, okay? So ngayon hindi na sila mamroblema mga boss, gawa ng pwedeng ipasok dito yung sasakyan mga boss, pwedeng igarahe dito sa likod mga boss, okay? So isa to sa mga nagustuhan ni client mga boss, na malaki yung total lot area mga boss, okay? So bali Linea Model House Unit po ito mga boss, okay? So dito lang po yan sa Limobresa, San Antonio, Santo Tomas City mga boss, okay? So yun mga boss, ito yung iwa-waterproofing natin mga boss na wall mga boss, okay? Dito lang yan sa may right side. So mapapansin nyo mga boss, halos lahat ng wall mga boss meron siyang mga cracks. Okay? So yung mga hairlines crack na yan mga boss, yan yung pinapasukan ng tubig. So halos buong wall mga boss, yan yung i-repaint natin mula taas hanggang baba, side to side mga boss, okay? So yun mga boss, ito na yung final inspection natin dito sa Limobresa Linea Model House Unit mga boss, okay? So upcoming project natin to mga boss. So hopefully maayos na natin yung permit nito mga boss by next year mga boss. So possible next year start na tayo dito mga boss. So maraming salamat mga boss, ingat pong lahat, God bless us all mga boss.